Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ni Joey De Vibre 42 minutes ago. Sabi niya, my VP or Vice President is doing what is right. So, isinare ni Joey De Vibre ang post ng Philippine Star 1 hour ago. Basahin ko Binatikos ni Vice President Sara Duterte ang foreign policy ng Administrasyong Marcos tungkol sa issue ng West Philippine Sea at ang pagkatig umano ng gobyerno sa US. So ito ang kanyang pahayag. Yung problema natin sa West Philippine Sea do not make up our entire relation with China. And so, therefore, there is no reason for you to lean towards the US. You have to always stay in the middle because you are not part of the bigger conflict. Saad niya nitong linggo, June 22, 2025 sa pagbisita niya sa Melbourne, Australia. Question din niya ang pagpapasok ng US missiles sa bansa. Saan mo gagamitin ang missile? Sino ang gigera sa Pilipinas? Dagdag niya. Okay, so basahin natin yung article na sinulat tungkol nito para mas detalyado, It is stated in our Constitution ito pala, that we should speech. have an independent foreign policy. That do not lean to a foreign power. That do not favor US or do not favor China. Yan na lang ang example natin kasi yan naman ang reality natin. Yung gitgitan ng US at China. We already won in the arbitral award. We already have an award from that case that we filed with using the UN Convention on the Law of the Seas. Nanalo na tayo dyan. Alam na ng buong mundo na sinabi sa arbitral award sa Pilipinas yan. And therefore, the only thing that you need to do is force the recognition and the implementation of the award through diplomatic channels. Okay. Hindi yung kikilingan mo, tama ba ang Tagalog ma'am? Kikilingan mo ang isang foreign power, papapasukin mo ang mga missile ng foreign power sa bansa mo na alam mong kinaiinisan noong kalaban niya na wala ka namang kinalaman sa gitgitan nilang dalawa. That is not independent foreign policy. Yung problema natin sa West Philippine Sea do not make up our entire relations with China. And so therefore, there is no reason for you to lean towards the US. You have to always stay in the middle because you are not a part of the bigger conflict. Wow, galing. You always stay in the middle. You are friends with US, yes. You are friends with China, yes. And why not? Diba? And we are friends with Australia. We have very good bilateral relations with Australia. In fact, we want to take it to the next level and forge stronger ties with Australia. And not just Australia, with other countries as well. Okay, so paminsan-minsan ito, binabatikos nila si VP Sara noon, bakit daw tahimik sa West Philippine Sea. O ngayon, nagsalita na. And agree ako, nanalo na tayo eh. So yung pagkapanalo natin, papaano yun ma-recognize? It should be in a diplomatic way.
panahon ni PRRD, hindi niya masyadong ipinilit. Nakipagkaibigan lang siya. Kailang walang nawala na teritoryo. Wala nang inagaw. So, walang sigalot. Ngayon, bakit biglang kumiling sa US? Hindi ako anti-US. Okay? Last year, galing kami doon, nagbakasyon. Anak namin, nandun. So, sa usaping ganito, dapat wais ka na yung hindi ka maipit. O, tingnan mo ang ating mga kapit bansa sa ASEAN. May problema sa pinag-aagawang teritoryo. Kaya lang, walang masyadong sigalot with China dahil hindi nila pinapasok ang US sa equation. Tayo lang sa Pilipinas ang may tension dahil foreign policy nga pinapasok ang US. Doon nagkakaano. So anyway, kanya-kanyang diskarte yan. Yan ang gusto ng Pangulo. Nag-lean towards sa US. Nako, delikado yung missiles ng US nasa Pilipinas. Target o magnet yun. Kung ano man mangyari sa Taiwan, mga maraming plus points madadamay tayo. Parang Israel, Iran, ayan, nagkakabumbahan na. Ano bang mangyari sa atin? Ito, damay tayo dahil kanina nagpa-gas up na ako dahil Martes ata tataas 5 pesos ang presyo ng mga fuel, lalo na diesel. Gaano katagal yung gulo yan? I don't know. So, kung magtatagal ang gulo, magtataas ang presyo, damay tayo dito sa yung presyo. Di bali sila sa gobyerno, yung may hawak na pundo, hindi sila apektado sa presyo. Kailang ang maliliit na Pilipino, yung mga daily wage earners, sila ang matatamaan ng inflation. Nagsabi na ang Central Bank Governor na very bad scenario mangyari, aabot ng 5% ang inflation. Daramdamin yan ng mamamayang Pilipino. So, salamat sa pahayag ng BP Sara natin. Tama siya. But hintayin na lang natin 2028 na mag-presidente siya para implement niya yung independent foreign policy. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang tribong Talaandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ano ang natabangan na maugsin? So mag-atop na yun niya karon. So trapal lang ang iyang atop. O karon mo na ni ang atop ni Angkol nga trapal lang, so karon mag-atop na ni siya. Pulihan na ni siya og gero kay natagaan naman siya. Tanggal. So muna ni ang itsura sa iyang payag ni Angkol. Karon naman na gyud ang balay ni Angkol sa pag-atop, so nindot na gyud siya nga tan-awon. Ako ga pasalamat yun sa una gid sa Ginoo. Salamat nga natagan na gid ko og sin ako nga maatop. So akong pasalamatan og akong mag-ampo kanunay nga ang sponsor nga matagan og mayong panglawas og dugang kadasig sa paghatag sa mga sin nga sama sa akong gyapon nga kabalay. Oo. Daghang salamat. So dagan ka. Pila naman tukol ka
kuan tong imong giatop nga trapal, pila na to siya kabulan? Wala pa nagbulan. Hmm. Wala pa nagbulan pag-atop. So, mga duha ka semana. Mga 2 ka semana. Oo, niabot na dahil ang sin. Oo, so dili na to siya mo lahutay. Dili mo hutay ka, apit na gani may kibagyuan napit na. Oo, sige, salamat kayo, Kol.